Tulungan niyo ako dito. Nanganganib daw sabog po na sabog na nasa likodan ko. 75,000 naman sa OWA. So 150,000 sa mga gustong umuwi. Abay, hindi na masama kung ibibigay nga talagang totoo. Umuwi ng Pilipinas at pakuya-kuya-kuy na lang dun. Ganon. Wag na wag po kayong maniniwala sa mga ibang mga vlogger na nagpo-post na kung ano-ano man. Ayun po, ang iba doon ay walang katotohanan. Ayun po ay fake news lamang. Sa pesto kong to ay ibinigay na nga sa akin, pati yung aking salary baguhin at ganon na nga yung salary. Aba, napakaganda nun para sa akin. At talagang tatagal ako nandito. Oh, magandang gabi mga kalogs, at mayroon tayong balita. Ang DMW at OWA ay magsasanib persa para magbigay ng ayuda sa mga gustong umuwi ng OFW sa Pilipinas. 75,000 pesos sa DMW at 75,000 naman sa OWA. So 150,000 sa mga gustong umuwi. Abay, hindi na masama kung ibibigay nga talagang totoo. At isa pang palaisipan, baka pag hindi ka member ng OWA ay baka hindi ka maabutan ng ayudang sinasabi niyan. At marami akong nababasa at nakikita na yung ibinibigay na link ng mga ano ay hindi naman daw makapasok at hindi makapagpa-register. Abay, wag naman sana maging maleta din. At ang karamihan ditong OFW ay ayaw magsiuwi kasi tulad namin dito ngayon, medyo ayos pa naman dito sa lugar namin, dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero may nangyari ng kaganapan dito na pinuntriya nga yung US Embassy. At nabaksakan naman yung isa sa malaking ng langis dito sa Saudi Arabia. At bukod doon, wala pang nauulat na kung ano man. Dahil nga, nandito kami sa lungsod ng talagang mahusay na pamumuno ng aming king dito. Oo, ayan. At na marami ako nababasa na medyo nagiinit rin kasi ang ulo. Pero wag naman sana. Wag naman. Hayaan mo na sila. At ang gera ay talagang lumalawak pa at nagkakadamay-damay na yung mga iba-ibang bansa. At marami nang namamatay. Isang naulat nga ng kauna-unahan ay may isa nang namatay na Pilipino doon sa Israel. At sa ibang lugar pa ay mga sugatan na yung ibang Pilipino dahil nga sa pagpapatuloy ng digmaan na to na walang katuguran. Hanggang kailan ba talaga? Matatapos na ba? O tatagal pa na sinabi ni Trump na baka abutin ng 4 to 5 months? Aba nako, uy! Wag naman ganoon. At talagang ibang mga presidente at mga nag-iinit na at baka yan ay magsanib persahan na talagang siya. Ayan yung sinasabing pangatlo. Pangatlong antabayanan natin. Ako napapaisip. Number 1 talagang napapaisip ako doon sa ibibigay nga na bali 150,000. Sigurado mo mapapabigay yon. At ang dami rin naman kasi nagsasabing mga Pilipino na bago mo makuha, aba nako, lintik na lintik ng requirements bago mo raw makuha at iba talaga hindi pa ibibigay. Talagang para bang pahihirapan ka pa bago mo makuha ang pera. Diba? May mga ganon na tema na nangyari sa mga nababasa natin na nangyari sa kanila ng mga panahon. Ay mabuti ba naman kung sakaling ikay sasama nga sa pag-uwi at makukuha mo yung 150, yung iaabot talaga sa'yo agad. Oo. Hindi yung baka sabihin pa, baka hindi ka member ng OWA, ay nako, hindi po kayo kasali dito kasi hindi po kayo member ng OWA. Pero pareho namang OFW. Diba? Ayun. At pero kami nagpapadala sa Pilipinas. Siyempre, pag oras na kami mga Pilipino ay nagpapadala sa Pilipinas, diyan na pumapasok yung mga dagdag namin sa ambag namin sa Pilipinas. At iba pa, at kung ano pa, 'di ba? Alam niyo naman 'yon. Oo. At isa pang natin dito. Ako sa 150,000 na 'yon, bahala na. Hindi ako uuwi. Hindi ako uuwi kasi yung 150,000 na 'yon, saan naabutin 'yon? 'Di ba? Saan naabutin yung 150,000 na 'yon? May mga tulad ko, may anak akong dalawa na nag-aaral, nakaliliitan pa.
Wala, hindi sasapat talaga yon. Kaya sa palaran na lang dito, palingos-lingos na lang sa taas, baka may babagsak na missile eh. Ganun na lang ang pinakamagandang ano. At saka marami pa akong gustong marating na bansa. Kasi pag nandito na ako sa lugar ko ngayon, sa Riyadh, Saudi Arabia, ay medyo malapit na ako sa bansang gusto kong puntahan. Sabi, magtsatsaga na ako. Bahala na ika ito. Oo. Basta may mangyari man, kung may mangyari man sa akin masama sana naman kung ganun hindi naman, wag naman sana. Pero kung sakali man baka tutulungan naman siguro tayo ng Pilipinas, tulad ng mga anak ko, asawa ko, tutulungan ko sakaling may mangyari sa akin. Ganun talaga. Kasi nga, kaya nga ako nagsasakripisyo dito sa ibang bansa para nga sa mga anak namin, sa anak ko, sa pamilya namin, na mabuhay namin na maayos. Kasi kung uwi kami ng Pilipinas, yung ibibigay na 150,000, hindi namin alam kung aabutin ng ilang buwan yon. Di ba? Sa mahal ng mga bilihin ngayon sa Pilipinas, lalo na ngayon, yung gasolina doon, nako, lintik na. Ay panigurado, yung mga gasolina, pagkain, at kung ano mang bilihin, sobrang tataas yan. Kaya baka nga hindi pa abutin ng isang buwan yung 150,000 na yan kasi yung mga tuition fees sa pag-aaral at kung ano pa, di ba? Talagang hindi sasapat talaga. Mangungulila lang. Kaya nga kami nagsakripisyo ng ibang bansa kasi nga dito sa ibang bansa sa Saudi Arabia kahit papaano medyo mataas yung sahod at hindi tulad sa Pilipinas. Na pag-uwi ka ng Pilipinas magtatrabaho, nako. Sasabihin natin na sasahod ka ng 700 a day. O, kwentahin natin yung sa loob ng 1 month o every 15 days kasi ganun yung sahudan sa Pilipinas. Yung kaltas nun, Diyos ko, yung kaltas nun, tax, SS, pag-ibig, PhilHealth, etc. kung ano pa. Ang laki na mababawas sa sahod mo, guys. Diba? Oh, yung kuryente, gano'ng kamahal ngayon ng kuryente sa Pilipinas, yung tubig. Ay, nako, basta yung mga nako, wala. 'Di ba? Kaya nga kami nagsasacrifice dito na makapagtrabaho sa ibang bansa kasi sa ibang bansa dito, tulad na lang dito sa lugar ko. Ang sahod ko buo kong nakukuha, walang kaltas. As in, walang kaltas, buo. Oh, yung overtime buo mo rin makukuha. 'Di ba? May libreng tirahan kami dito na wala kaming binabayaran. Kahit kuryente, tubig, hindi namin binabayaran dito. May allowance kami, food allowance. 'Di ba? May pagkain. Yung food allowance ay binibigay ng kumpanya. Hindi man kalaki, hindi man sasapat sa loob ng isang buwan, pero at least malaking bagay 'yun, food allowance na 'yun. Oh, tapos dito may gusto kong bilihin na medyo mahal. Pwede mo hulugan tulad ng tabi na walang dagdag, patong na basta hulugan mo lang up to 4 months. Oh, walang dagdag, walang tubo. Ayun lang. 'Di ba? Isa sa kung bakit ayaw ko umuwi kahit anong mangyari. May pangarap ako na gustong marating. Actually, nauna na yung pinsan ko doon. Oo, nauna na yung pinsan ko doon. Aantayin ko na. Oo, bahala na. Kung lumaban tong lugar namin sa Riyadh, Saudi Arabia, bahala na. Basta tayo magtatago na lang ng mga kaigihan. Oo. Yung iba, hayaan na natin magdigma-digmaan yan. Ang iba talaga, ang iba naman nakikita ko ha. Sa iba ka naman na nakikita ko na ating kapwa OFW. Ang iba kaya gusto umuwi. Ay mga yan, gustong-gusto na talaga umuwi. Kahit naman hindi masyadong grabe yung lugar nila, gustong-gusto na talaga umuwi ng mga yan. Ayun yung sinasabing bago pa lang gusto na umuwi. Kasi nga, ang iba dyan homesick, ang iba naman may pagkakautang, gustong takasan yung utang, o ayaw sa trabaho kaya gusto na umuwi. Siya. Ganun yung nangyayari sa ibang Pilipino. Kaya ang iba gusto na umuwi. Yung iba naman talagang nagsasapalaran at nagtatrabaho ng matiwasay. Ayan ang mga ayaw umuwi. Kasi may pamilyang umaasa sa amin. Oo. Number 1 na kasi yung mga kids namin dyan.
Hangga't kasi yung iba naman, ang pananaw ng iba, hangga't hindi natatapos sa pag-aaral lahat ng anak nila, hindi sila uuwi. Oo, ganun yun. Ang ibang pananaw. May kakilala ako dito tulad ni Henry Baul. Isang anak niya na lang daw ang hindi pa nakakapagtapos. Kapag daw yun ay nakapagtapos na, ayun, pwede na siyang umuwi ng Pilipinas at pakuya-kuya-kuy na lang dun. Ganon. Kasi lahat ng anak niya ay nakapagpatapos ng pag-aaral. Ibig sabihin, pag nakapagtapos ng pag-aaral yun, lahat ng mga yun ay magtatrabaho na. So wala na siyang iisipin. Kasi yung mga anak niya, may mga sarili-sarili ng buhay, may mga pera ng sasahurin dahil sa kanilang pagtatapos ng pag-aaral. Ay kung yung mga anak ng mga yun ay lahat yun ay tumulong sa kanya, oh, hindi maganda. Kahit magpakuya-kuya-kuy na lang, ibig sabihin yung sacrifice mo na nasa ibang bansa ka, may sukling matatanggap. May masukli ka matatanggap dahil sa mga anak na pinagpatapos mo ng pag-aaral dahil sa pagsisikap mo. Yon ang pananaw ng ibang OFW. Kaya talagang iba ayaw umuwi. Kaya yung iba nga, may nakita ako ng basa eh. Ang bahay daw niya malapit sa embassy, sa US Embassy. Naririnig niya yung mga bagsak ng mga missile. Pero wala daw siya pakialam, hindi raw siya uwi eh. Ang lapit daw eh. Dito sa amin may bumaksak na nga, pero okay lang yan. Bahala na. Ganun talaga, pag oras mo na talaga. Oo. Pero yung mga missile kasi hindi natin masasabi kung saan babaksak. Lalo na sa ngayon ay patindi ng patindi yung gera. Kaya ito lang masasabi ko sa ibang kapwa Pilipino natin o OFW dyan. Mag-ingat po tayo ng sobra at tawag doon, mahalin natin yung buhay natin. Huwag tayo labas ng labas. At ngayon ay delikado. Doon sa mga talagang nakikita naman natin parang British yung yung mga missile sunod-sunod. Sa mga lugar na talagang naka-alert number 4, number 3, mag-iingat kayo dyan dahil ay delikado. Dito naman sa Saudi Arabia parang alert number 2 pa lang o something ganyan. Kami medyo panatag pa dito kasi nga wala pa naman kami narinig. Boom! Boom! Wala pa kami narinig sa ngayon. At talagang swerte talaga tong lugar na to. At bukod sa maganda yung magaling na prince or king, kung tawagin man, maganda. Oo. Ayun. Ayun lang ano ko sa inyo. Ayun nga, nag-o-offer yung DMW at OWA na hati sila sa 150,000 to tag 75,000 sila. So magiging 150,000 nga ang makukuha ng mga OFW na gustong umuwi sa Pilipinas at hindi pa alam kung kailan talaga masusundo. Kasi nga sabi nga ng ating presidente, ang sabi niya ay sarado lahat daw ang paliparan at sarado daw yung mga airport at talagang tinitira daw ang airport. Nako. So anong gagawin? Di tatawag tayo ng mga manananggal at mga aswang sa Pilipinas para tayo masundo. Ay nako. Kumbaga, hindi naman sa pinagkukumpara ko yung dalawa. Kumbaga kung Duterte, yung panahon ni Duterte, yung may nangyaring ganun sabi ni Duterte, basta magpalipat tayo dyan kahit anong mangyari. Basta mailigtas lang natin yung ating OFW, Pilipino dyan sa lugar na yan. Diba? Nakapagpalipad, bara-bara yung pasya niya, pero ang daming buhay na naligtas. Ganon. Wala siyang pakialam kahit nagkakagera pa, basta gagawa ng paraan kung anong pwedeng pinakawais na gawing paraan. Ganon. Makibalita na lang tayo sa mga balitang napapanood ko. Lalo ako, lagi ako nanonood sa Facebook ng balita. At sumali ako sa Riyadh ng update dito sa sa WhatsApp. May WhatsApp eh. Hindi naman nag-update. Ay nako. Ayun lang masasabi ko. Kung gusto nyong umuwi, pumunta kayo sa sa website ng DMW at saka sa OWA. May binibigay silang diyan link or na pwede nyo makontak para kayo makapagpalista ng pangalan nyo at sabihin nyo kung nasaan lugar kayo. Kasi sa nakita ko sa update, kahit isang Pilipino dito sa Saudi Arabia ay wala pa nagpapalista. Kasi nga, nasa kami ngayon, nasa safe na lugar kami ngayon at mukhang tinantanan na ata ng Iran tirahin tong Saudi Arabia. Pero may balita ako ngayon lang ay may pinupuntirya na naman ng Iran dito sa Saudi Arabia. Basta wag guluhin at naiinis na rin ang aming king dito. Baka pumalag nakaw.
Hindi natin masasabi. Yung Turkey, yung Lebanon, at ano pa yung Spain. Yung Spain naman, binabanta na naman ni Trump. Nabasa ko sa kanyang pahayag, na pakinggan ko sa kanyang pahayag dahil hindi nga siya pinagbigyan na magpwesto doon. Ayun. Bilang ganti, titirahin daw niya ang Spain. Ay nako, tapos may balita naman ako na sa Europe, may something din daw pero hindi pa natin sigurado yun, baka fake news, pero may ay abangan na lang natin, basta magabang tayo sa mismong balita. Kasi 'di ba sa bawat bansa ay may mga balita silang sinasaad, doon tayo babase. Ayun talaga ang tunay. Wag na wag po kayong maniniwala sa mga ibang mga vlogger na nagpo-post na kung ano-ano man. Ayun po, ang iba doon ay walang katotohanan. Ayun po ay fake news lamang. Wag po kayo maniniwala doon. Dapat sa mga ganun ginagawa ng ibang vlogger na yan, lalo yung mga Pilipino kasi nagpapakalat na ganyan, dapat yan hinuhuli at tinutuklas kung sino yung pagkatao na yan. Nagagawa sila ng fake news. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, kapag naggawa ka ng video picture, bawal na nag-post yung ng Saudi Arabia na naggawa ka ng ganyan, lalo na kapag fake news, uhulihin ka, hahanapin ka talaga. Talagang yung iba naman, 'di ba, nag-viral ngayon yung isang OFW na babae na nagla-live. Nagla-live, sumabog. Boom, sumabog. Ayun pala, napakatagal na. Napakatagal na pala ng video na 'yon. Oo, tsaka hindi sa UAE nangyari. Sa ibang bansa pala 'yon, pero ang post sa UAE daw sumabog. 'Di ba? Kalolokohan ng mga Pilipino na 'yan, 'di ba? Para may vlog lang ang pagkakitaan niya. Dapat yung mga ganyang tao hinuhuli yung ganyan, yung mga post na ganyan. Dapat alamin at batuklas, at kapag may nakita kang ganyan mga fake news, i-share nyo. I-share nyo sa mga kinukulan na para ano yung mga ganyan, nagpapakalat ng fake news na wala namang katotohanan. Yung iba naman, hindi naman nila lahat na vlogger. Yung iba talaga totoo yung sinasabi at pinapakita nila. Yung iba naman, ang ginagawa AI. So ibig sabihin na AI na yan, yung may kita tayong mga Pilipino na umiiyak habang tumatakbo. AI yan. Ito mga views, milyong views, di ba? Ang gagaling gumawa ng mga ganyang tao. Di ba? Yung sabi, tulungan niyo ako dito. Nangangarap daw, sabog po na sabog na nasa likodan ko. Ganyan, di ba? Ang galing. Ang galing gumawa naman para magpagkakita lang at kumita ng pera sa larangan ng pagsisinungaling na yan. Kaya i-report nyo na lang, guys, para mahuli yung mga ganyan, kasi kaming mga matitinong vlogger na nagsasaad ng totoong katotohanan nadadamay sa mga ganyan. Nako, mahirap yun lang. Ayun lang masasabi ko, guys. Sa mga gusto lang umuwi, may makukuha daw kayong 150,000. So hindi ko sigurado yon kung ibibigay nga, Kayo na kapag may umuwing Pilipino, mag-comment na lang kayo dito sa vlog kong to. Kapag nag-comment kayo sa baba na totoo nga may nakuha kayo, ayun, maniniwala yung ibang Pilipino. Kung talagang tapos sabihin nyo kung may gagawin pa bang requirements para makuha yung perang nyo. Ganun daw kasi. Kaya ayun, isa ngayon, maraming hindi naniniwala hanggat wala pang ebidensya. 150,000 sa mga iba yon. Panigurado papatusin ng yan, ng mga OFW na kasambahay. Ayan, yung mga maid, papatusin yan. Kasi mga yan medyo mababa talaga ang sahod ng mga yan. At talagang hindi nakakaipon yung mga yan dahil nga yung mga anak nila. Kaya panigurado papatusin yung 150,000 na yan. Pero isa lang ang masasabi ko kung pwede lang talaga na gawin ng ating gobyerno na pauuwiin tayo, yung tipong pauuwiin tayo, tapos bibigyan tayo ng sapat na pera panggastos sa pag-uwi natin yun pagdating na sa Pilipinas. Tapos ang mangyayari, kapag tapos na yung gera, pababalikin tayo sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Diba? Ayun ang pinakamaganda na isip ko. Ewan ko kung papayag yung mga kumpanya na dito na pwede mangyari yung ganon. Panigurado naman siguro pwede yun. Kasi nga may mga kontrata kami dito May kontrata kami mga pinirmahan dito, di ba?
baka siguro pwede yung ganun. Na uuwi ka, pangsamantalang pag-uwi kasi nga natatakot ka baka mahagip ka nga ng mga disabog na yan. Tapos kapag natapos yung gerang yan, pwede kang bumalik sa amo mo. Ganon. Di ba? Tapos yung iuwi mo sa Pilipinas, ayun yung doon sila magbibigay na parang ayuda sa kung gaano kahaba ka mag-i-stay sa Pilipinas, panggastos ng pamilya at ikaw na uuwi mula doon. Tapos babalik ka ulit kapag tapos na ang gera, kunyari dito sa Saudi. Babalik ka ulit dito sa dati mong trabaho, amo mo. Yun ang pinakamaganda na sana ay magawa. Di ba? Kasi mahirap magtrabaho sa Pilipinas. Bukod sa maliit na ang sahod, ang laki pa ng kinukuhang kaltas nila. Halos wala na matira kasi yung mga bill mo pa sa bahay, di ba? Yung kaltas pa nga ng mga kung ano ng mga tax yan, Pag-ibig, PhilHealth, kung ano man. Tapos nililimas naman yung pondo niyan. Hulog kami ng hulog, nililimas naman yung pondo. Aba nako. Yun na, sige na. Guys, balitaan ko na lang kayo kung ano mangyayari dito sa lugar namin. Basta ako ay nandito lang ako sa Riyadh, Saudi Arabia, sa Second Industrial Area City. Dito lang ako sa kung ano maging balita, pwede ko rin ibalita sa inyo pero hindi ako reporter Kung may malapit man pumatak sa amin dito missile o kung ano man, ay ibabalita ko sa inyo. Yung nakaraan, umulan ng yelo, hindi ko na-videohan dahil ako'y tulog. Sinabi lang sa akin ng ka-boarding house ko. Umulan ng yelo, ang gulat ko, kaya pala sobrang lamig sa labas. Kaya hanggang ngayon, ang lamig. Kaya ayun daw, parang ito na ata yung huling lamig ng Saudi Arabia, tapos sunod nun, mag-iinit na. Kaya sasabay na ata sa pag-init ng gera dito. So ilang, puro pag umuwawala na naman nakita nyo dito sa aking vlog na ito. Pagpasyensyahan nyo na, talagang napaka-busy sa trabaho. Para sa akin, sa ngayon, iniiwasan ko muna tong gerang to. Medyo maganda yung dating sa akin ng 2026 na to. Bukod doon, basta may good news. May good news sa asawa ko May good news. Basta, ayaw ko muna i-share kasi baka mapurnada pa. May good news lang. Isang napakagandang good news para kasi pangarap nyo rin yun Kasi sabi niya, kapag hindi raw kasi nangyari yung ganon, aalis na lang daw siya at magpo-focus sa mga anak namin. Kaso, parang mangyayari kasi kinausap na siya. So, sana. At ako din. Nasa pwesto na ako. Actually, nasa pwesto na ako na gusto ko rin mangyari. Kasi kapag ganito yung mangyari, medyo magtatagal talaga ako dito. Na yung sa pwesto kong to ibinigay na nga sa akin. Pati yung aking salary baguhin at ganun na nga yung salary. Napakaganda nun para sa akin. At talagang tatagal ako nandito. Yun lang naman. Kung hindi nga, ayun yung sinasabi ko, tulad ng sinasabi ko, pupuntahan natin yung pangarap kong bansa na puntahan. Ganun. Okay guys, bye bye.